You're listening to the Alan Alvarez Experience on AM 1130 and OC 882 KPHI. And don't forget, ladies and gentlemen, on the FM 96.7, cable 882, and streaming audio and video on PinoyPowerMedia.com, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagkatutok dito po sa Alan Alvarez Experience and sa inyong suporta throughout the year. We have a great year planned this year, and sana you join us and not leave us alone, and don't change that dial, particularly during the Alan Alvarez Experience. So mga kababayan, alam nyo, last year we launched a new program, a new segment actually called The Conjun's Corner, where we have the Consul General of the Republic of the Philippines calling in and giving us the latest on Philippine news and consular services. And mga kababayan, nanalo po sa ating Listener's Choice Awards for favorite cultural segment ang ating Conjun's Corner. So here now we are with the Conjun's Corner, and I'd like to welcome for a brand new year, for a brand new episode, our Consul General Julius D. Torres from the Philippine Consulate General of Honolulu. Kamusta po, sir? Ay, Happy New Year, Alan, at Happy New Year din sa ating mga tagapakinig. Yes, sir. Manigong bagong taon at marami tayong hinaharap ngayon. Sana lahat magaganda. Yes, sir. Manigong bagong taon sa inyo, sir. Oo, at manigong bagong taon sa lahat ng mga tagapakinig. Yes, sir. And kamusta na po kayo coming from this great holiday that we had, sir? Oo nga, medyo nakapagpahinga ako ng konti dahil hindi ako umuwi ng Pilipinas at pero na-miss ko siyempre ang aking pamilya doon. Yes, sir. Gusto ko lang i-congratulate kayo para sa isang napaka-successful na Parol Festival. Salamat at sana mapantayan at mahigitan natin yan sa darating na Disyembre. It's a tough act to follow, sir. Ay, mahirap nga, pero gagawin natin ang paraan para masiyahan lalo ang ating mga kababayan dito sa Honolulu. Yes, sir. Yes, sir. And you know, sir, marami pong mga gandang mga balita na lumalabas galing sa Pilipinas. Ay, totoo yan, Alan. Bukod sa pagpasa ng RH Bill, yes, sir. Ewan ko kung maganda ito, pero gusto nila atang magkaroon ng divorce bill naman. Well, kung kailangan nila ng abogado, I can recommend one. Of course. Si Attorney Rhoda Yabes Alvarez. Yes, sir. Thank you very much for that. Okay. Hindi, you know, kasi as we ended last year, sir, kung naalala nyo, maraming mga magandang balita lumalabas sa Pilipinas. Our economy was doing really well, and then lately they're saying we're going to be a great tourist spot this year. Pero gusto kong pag-usapan itong isang balita na lumalabas na sinasabi nila na the Philippines is becoming a great choice for retirement. Ay, totoo yan, Alan. At alam mo naman sa Pilipinas, no? Ang kalaban mo lang doon kung nasa Metro Manila ka ay traffic. Pero kung nasa probinsya ka ay walang problema, bagamat may bagyo, pangilang-ilang bagyo, no? Pero kung tutuusin, napakasarap talaga ng buhay sa Pilipinas. Yes, sir. According to the article, the Philippines was ranked 15th out of 22 of the world's top retirement havens in 2013. How does that feel, sir? Ay, maganda yan, pero hindi tayo dapat magpahinga dahil yung 15, malayo pa rin yun. Dapat nasa top 5 tayo kung tutusin, no? Totoo yun, sir. Maraming ginagawa ang pamahalaan upang maiangat pa ang antas ng ating ng pwesto natin, no? Sa top retirement spots. Maraming dahilan na sinasabi nila kung ba't maganda mag-retire sa Pilipinas. The climate, the cost of living, among other things. Pero sir, may tatanong ako sa iyo isang personal question. Ano yan, Alan? Do you think there's less stress in the Philippines? Depende yun kung ano ang definition mo ng stress, no? Pero definitely there's less economic stress for retirees dahil mababa nga ang cost of living, you know? Tapos maganda rin ang klima, lalo na kung sa probinsya
pupunta ang retiree, no? Tapos ang pinakamaganda ron ay yung hospitality ng ating mga kababayan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa probinsya, ay nakakatanggal talaga ng stress yun na alam. And sa Pilipinas kasi, sir, alam nyo naman na maalaga talaga ang mga Pilipina and nurses. So do you think, lalo na sa mga balikbayan natin, siyempre andun ang kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan ng kabataan nila, no? Ang problema lang noon baka palagi silang dadalawin ng kanilang mga kamag-anak. So kailangan maghanda palagi. Hindi, tsaka may mga kilala ko, halimbawa, taga Cebu sila, Yes, sir. nagre-retire sila sa Ilocos and vice versa. Yes. No, totoo po yun. Yes. Para bihira silang madalaw din ng kamag-anak. Pero ang maganda ron, maganda ang transportasyon at madaling dalawin din ng mga kamag-anak kung kinakailangan. Yes, sir. And may sinabi kayong magandang isang bagay na the cost of living. Sa Pilipinas po kasi ngayon, alam nyo, marami nang pinapatayo ng mga condos, condominiums na mga malapit sa mall, malapit sa grocery. That's a growing trend, no? Kasi ang lifestyle, lalo na kung mga empty nesters, nag-entertain na sila sa mall. So yung kanilang condominium unit, tulugan na lang talaga yun. That's true. Yun na nga, hindi na nila kailangan magbiyahe ng malayo para manood ng sine at para kumain sa mga gandang restaurant. Alam mo naman, napakasarap ng luto sa Pilipinas, no? Yan ang isang bagay na miss ko talaga, sir. So you think na kasi itong mga condominium na malapit sa mga malls and all these infrastructure that's been put in Manila and around the Philippines, do you think nakakatulong po 'yon sa mga foreigners na pumupunta sa Pilipinas para mag-retire? Oo, totoo yan. Pero syempre, hindi natin maiaalis na mas magandang retirement talaga yun sa probinsya, no? Pero sa mga alternate cities natin like Metro Cebu, Metro Davao, marami na rin mga condominium units na less crowded ang ambience mo, unlike in Metro Manila, no? Yes, sir. Yes, Pero sir. kung gusto mo ng city life, Metro Manila is one of the best cities, no, for city life and city entertainment. I totally agree with you, sir. At saka yung sinasabi nila na around $2,000, no, to have to live very comfortably as a retiree, that you can cut that in half if you're living in the province. That's true. That's true. Tapos sariwa pa lahat ng pagkain sa probinsya. Oo, may kilala nga ako magkasawang galing Canada. Ang pamalengke nila sa Zambales, 1,000 isang linggo. Wow. 1,000 piso. Oh my God, that's $20. $20-25 Yeah. present exchange rate. Wow. $25 na yan. Pero still, imagine, living 1 week, no? Dalawa kayo, pagkain nyo, 1 linggo, $25 lang. Sariwa pa lahat yun. Yes, sir. Dito, lunch lang yun. For one. That's true. Also, sir, ito pa, may nabasa din ako na sinasabi nila na maraming mga turista, okay, na pumupunta sa Pilipinas and then they're extending their stay. Okay. Kasi bukod sa marami kang makikitang magagandang lugar sa Pilipinas, no? Nagkakaroon din sila ng kaibigan. Minsan tinuturing na rin silang pamilya, halimbawa, napunta sila sa probinsya, no? Nakatagpo sila ng mga butihing tao ron. Kuminsan para silang itinuturing na kasapi sa pamilya, kalahok sa pamilya. Part of the family na sila, sir? Family, Yes, sir. So, kung halimbawa, there's a tourist that goes to the Philippines tapos magpapa-extend siya, is that something that the consulate will do? Hindi, ang extension ay Bureau of Immigration, ano? The consulate issues the visa and it's good for a stay of 60 days. If they go beyond 60 days, they just have to report to any Bureau of Immigration office, no? And then they can extend their stay. Kung nakalimutan naman lang magstay, hindi naman sila dideport, sisingilin lang sila ng daily overstay penalties na hindi naman napakataas, no? 150 pesos ata per day. So hindi masyadong maano yun. It's easy to get to extend the visa. Oo, walang problema yun. Hindi naman mahirap yung proseso. Hindi.
Okay. All right, sir. So ito pa isa pang tanong. If Filipinos would like to retire in the Philippines, would you recommend that they reacquire their Philippine citizenship? Ay, definitely. Oo, dahil under the Philippine Citizenship Reacquisition and Detention Act, no? Or Republic Act 9225, no? Pag siya ay dual citizen, para siyang he enjoys the privileges of a Filipino citizen except the right to be elected to a public office or to be appointed to a high public position, no? Tapos hindi na siya kailangan magbayad ng entry visa, immigration fees, no? Tapos pwede siya mag-ari ng properties, pwede siya mag-engage in any business, hindi na restricted, no? Ang pwede niyang gawing negosyo. Tapos pwede siya pang mag-practice ng kanyang profesyon. Halimbawa, doktor siya, dentista, engineer, no? Pwede siyang mag-practice. Wow. Yeah, so even retired doctors. Oh yes, They can- yes, as long as they're still able. Alam mo naman, kulang tayo sa mga doktor sa Pilipinas, no? Totoo yan, sir. Welcome na welcome yung mga profesyon na ganyan, no? Some doctors are even turning to nursing to leave the Philippines. Can you believe that? It's hard to pero believe. yun yung lumalabas sa bansa, no? Yes, sir. Yes, sir. Kasi noon, hindi na masyado ngayon. Talagang in demand ang mga nurses all over the world, no? And of course, the income difference, no? Practicing as a doctor in the Philippines or working as a nurse abroad, malaki. Now, of course, in the Philippines, malaki din diferensya ng doktor ka at nurse ka, no? Mahina yes. ang sweldo ng nurse sa Pilipinas, malaki ang kinikita ng mga doktor, although hindi kalakihan, no? Okay, sir. So, itong dual citizenship, this is a service that you provide there at the consulate, sir. Oo, ang kailangan lang ng isang gusto mag-apply ay ang patunay na siya ay natural-born Filipino citizen, no? And he or she acquired a foreign citizenship, no, afterwards, no? So marami ang nag-avail niya ng dual citizenship or reacquisition, no, of citizenship, no? So, pwedeng i-guide nyo kami, sir. Anong mangyayari? Pupunta lang sila dyan? Isasubmit nila yung kanilang dokumento, no? For example, birth certificate or previous Philippine passport, and then yung kanilang naturalization papers as, let's say, as an American, no? That's it. Tsaka yung iba na palagi ang kadalasan tinatanong yung taxation, no? Baka naman daw double taxation na mangyayari, no? Hindi naman, dahil yung kinikita nila sa Estados Unidos o sa ibang bansa ay hindi naman tataksan ng Pilipinas yun. That's right. Tataksan ng Pilipinas ay yung kikitain nila sa Pilipinas. Halimbawa, they engage in a business or engage in or practice their profession, yun lang kinikita nila doon ang merong tax ang BIR natin, no? Papatawa ng buwis. Yes, sir. Ngayon, kung yung mga may tinatanggap sila as a retiree na monthly pension, no, hindi taxable income yon dahil galing sa ibang lugar, no? At saka, kung tutuusin naman, tinataksa na rin yun dahil mayroon tayong mga value-added tax na pagbili nila ng mga bagay-bagay, ganyan. May real property tax. So, may parte na rin ng gobyerno sa kanilang paglagi dun sa Pilipinas. Yeah. So gaano katagal, sir? Kung halimbawa umunta sila diyan, nadala lahat, na-fill out lahat ng mga forms. Usually ang binibigay namin ay 2 linggo, no? Oh yeah, Tapos ang bilis naman nun, sir. kung nagmamadali nga kahit 1 linggo lang pwede na eh. Oh yeah. Ang galing niyo naman, sir. No, that's honor kasi dati the services before all these improvements came in with the DFA and passporting, talagang it took so long. Actually nga noon, nung unang pinasa yung batas na yan, no? At ako'y nasa Toronto, Canada, ay ora mismo ang basta kumpleto ang kanilang mga dokumento, nanunumpa na sila sa watawat ng Pilipinas before us, no? Before any consul or vice consul, tapos dual citizen na sila. Oh, wow. Pero nagkaroon ng konting preno dahil kailangan verifikahin ang mga dokumento ngayon. Medyo nag-iingat din tayo kasi
marami rin na wala hindi naman nakalusot, no, pero marami kasing yung tinatawag na hindi actually natural born, no? Naturalized sila, halimbawa of Chinese parents, no? So hindi pa pala naturalized yung mga magulang nila nung sila ay pinanganak, kaya doon nagkaroon ng mga konting aberya, no? Pero ang naaalala ko nga noon ang palusot ng iba sabi hindi naman pala kasal yung tatay kong Incheck at yung nanay kong Pilipina nung ako'y pinanganak. So qualified din sila doon na as a natural born Filipino citizen. Kasi tatlo ang constitution natin, kaya paiba-iba, no? So, pag pinanganak ka during the pendency of the 1935 Constitution, mas mahigpit ang pamatayan ng pagiging natural born citizen, no? Afterwards, pwedeng kahit ina na lang noon tatay lang pwede, no? After that, pareho ng parents. If either parent is a Filipino when the child is born, then that child is a natural born Filipino citizen. So, okay, so yun ang requirement. Both parents have to have been born in the Philippines. No. Ngayon, ang current as either parent being a natural born Filipino. Either parent. Okay. But if they were born before the 1971 Constitution, yung father, at least the father, no? Oh, really? Wow. And magkano po, sir, yung pagka-application fee or filing fee? $40 ata ang administrative and documentary charges. Wow. Napaka-affordable din naman nun, sir. Oh, considering all the benefits that you get, like owning your own property, no, putting properties under your actual name, no, hindi mo na kailangan ng dummy. Right. Then you're able to engage even in a small business like a sari-sari store, no. Sure. It's a very popular enterprise in the Philippines, no, or to own a farm, no, to own a real property, a resort. Halimbawa, you don't have to find dummies na baka lokohin ka pa, no. So ikaw na mismo talaga may titulo sa lupa at resort na yung gagawin, no? So ganun ang kadalasan nangyayari kasi ang mga Pilipino, once they're past their let's say productive years in the United States or Canada, for example, or they are retired already, no, kasi maaga retirement doon no, dito, no. So gusto na nilang magnegosyo o mag-relax na lang o magpatakbo na lang ng resort o restaurant o talagang napakalaking bagay yung pag-aari nila doon ay nasa pangalan lahat, hindi nasa pangalan ng kaibigan, ng kamag-anak, no? Right. Para iwasan din ang gulo. Yes, sir. Yes, sir. May isa pa akong tanong, sir. And sabi niyo hindi pwedeng tumakbo ng government office. Pwede, pero i-renounce mo yung isang citizenship mo. Kasi yung mga tumatakbong mayor, kahit na barangay captain, kailangan single citizenship lang dahil public service, saka talagang yung pamantayan ng kumbaga allegiance andon, no? Wow. Okay. So ayan mga kababayan, kung gusto nyong i-reacquire or kunin ulit ang inyong dual citizenship, punta lang po kayo dyan sa ating konsulado ng Panlahat at asikasuhin kayo dyan ng ating mga napaka-hardworking at dedicated workers natin dyan po sa Philippine Consulate. So sir, ano pa ang mga upcoming events natin? Something we can look forward to for this year, sir? Bukas ay Huwebes magmi-meeting na yung mga consolidators ng ating Ambassadors Tour for 2013, no? Wow. Saka alerto na natin ang ating mga tagapakinig, lalo na yung mga suki ng Ambassadors Tour, na ang dates natin ngayon ay 9 to 15 July, no? Sir, I'm sorry to disturb you, sir, but I just received a text from a listener. They're asking how can they get the application for that dual citizenship. Pwede silang online, no, kunin yung application online, or they could come here, no, and we are that's for free, no. Yung application forms, libre naman yung application forms, no? Okay, thank you, sir. Sorry about that. Yeah.
Continue, Of continue. course, yung mga tagapakinig natin nasa Maui or nasa Big Island or even in Kauai, no? Nag-iwan kami doon. Tuwing pupunta kami, nag-iiwan kami ng mga forms. So they have to consult or to go to yung mga respective Filipino-Hawaiian organizations there Okay. to ask if they still have the forms, no? Great. Otherwise, they could log on to our website and print the forms there, no? Wow. Tapos, okay, punta na lang sila dito at dalan lang yung kanilang mga dokumento. Dito na rin sila mag-fill out at matuturuan din sila kung ano pa ang kulang at kung tama na ang lahat at matuturuan din sila na kung paano mag-fill out. No? Great, great. Thank you, sir. Maraming salamat para sa inyong pag-explika. Okay. Yeah. So, balik tayo rin sa Ambassador's Tour, no? Yes, sir. Nasabi ko nga, 9 to 15 July 2013, no? Ang ating biyahe sa Pilipinas, no? Okay. At, Sure na ba yun, sir? oo, fix na yung dates, kaya ang tinatawag na save the dates na, no? Okay. Yung programa, meron tayong dalawang choices ngayon, no? Ng isang day trip, no? To at Villa Escudero, day trip to and Barrio Fiesta at Villa Escudero in Laguna or Taal Vista Lodge in Tagaytay City. So, Nice. either punta ka sa Laguna o punta ka sa Tagaytay, no? Maganda yun, sir. Oo, yung mga galing sa Villa Escudero, pues Tagaytay, nagsawa na sa Tagaytay, sa Villa Escudero naman. At there will be side threads along the way kasi nga napunan natin na napakahaba ng biyahe kung minsan nakakainip, no? Yes, sir. Yun ang gusto ko sanang ibanggit sa inyo kung merong maaring mas malapit yung mga... Oo, at saka may Yeah. stopovers. Merong worthwhile na stopovers na merong makikitang iba, madadalaw na historic site, no, or some interesting areas or enterprises or along the way, no? Para hindi naman na puro sa bus lang ang buong araw nasa bus ka halos, no? Yes, sir. Yun Of course, kasama pa rin ng programa ang historic wreath laying ceremony at Rizal Park at saka yung pinaka-highlight nito, of course, is a meeting and photo opportunity with President Noynoy Aquino if his schedule permits it, no? Yes, sir. Naswertehan tayo last year na naabot natin at nandun siya. So that was really nice. At meron mga dinners with cultural shows, special entertainment, and choice of special day tours and immersion programs. At ang maganda dyan, meron tayong kasamang golf tournament ngayon, no? Oh. At saka meron ding post tour na pagpipilian. Either you can go to Boracay, to Bicol, no? To Cebu and Bohol. Nice. Cebu and Bohol is ang package yun, no? To Puerto Princesa. And for those, of course, from the north, if they want to revisit Lawag and Vigan, no? And then so they can also go to Davao or Iloilo and Bacolod, no? So marami tayong pagpipilian ngayon, no? At maraming inaalok o binebenta ang ating mga consolidators, tour consolidators. And the best of all is that they're giving it at very reasonable prices, no? Very competitive prices. Sir, so may idea ba tayo kung mga magkano pa or maghihintay pa tayo? Parang ganun din yung presyo last year ata, ano? Nagkaroon tayo ng yung binibigay ata ngayon ng Hawaiian Airlines is around $770 round trip, no? Tapos yung component ng papatak din ng around 700, around $1,400 for 4 days, 5 nights and 4 days. Sulit na sulit yun, sir. 4 nights and 5 days, rather. Sabihin ko sa iyo, ang daming pagkain. You won't even have to worry about food. It's so safe. Talagang the safety is one of the prime issues. Napaka-safe. At saka ang hotel na titirhan ngayon ay ang Shangri-La Hotel. Wow. Yung nga lang sa EDSA, hindi yung sa Makati, ano? Dahil masyadong masikip doon sa Makati. Okay lang yun, sir. Maganda pero yung EDSA Shangri-La, ang kagandahan nun ay napapaligiran ito ng malls, no? Yeah, the Galleria. Mega Mall at saka Robinson's Galleria. Yes, yes. Maraming sinihan, may maraming spa, may mga karaoke, no? That's one of the best spots in Manila, sir. Dyan sa may Shangri-La EDSA. Correct. Yes. And actually, any Shangri-La will be really nice, sir. Oo,
alam mo naman yung chain ng hotel na yan. Yes, sir. Balitang balita yan. Yes, Primera klase talaga yan. 8-star halos. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you know what? I hate to always do this, but all good things must come to an end. Ay, And sir, napakaigli talaga ng oras. Marami pa tayong pag-uusapan sana. At bukod sa save the date, no? Save the date na rin sa April 9, sa araw ng Kagitingan. okay, oh yeah, oo nga pala, no? Next week, pwede nating i-detalye kung anong programa natin para sa araw ng Kagitingan. That sounds like a Ating great idea, sir. selebrasyon, oo. Yes, sir. And anyway, as we go forward, kung meron pong nangyayari, feel free to announce it here at the Conjun's Corner. Ay, salamat. Yes, sir. Ito po ay nagiging isang parang information source ng ating komunidad dito po sa Hawaii. So maraming salamat for that, sir. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig. At sana huwag kayong magsawa at dagdagan nyo ang inyong mga tanong. Okay. So, yan. So, ngayon dumarating na ng text. So, soon will be phone, text, email, probably lahat. So, kung meron kayong tanong, mga kababayan, if you want to ask the Consul General, just call or email. Or pwede rin tumawag din, no, sir? Oo, diretso na sila. Diretso na kayo sa consulate. Consulate. Okay, sir. So, thank you again and congratulations on this maiden 2013 episode. Ay, maraming salamat, Alan, at maraming salamat uli sa ating mga walang sawang tagapakinig. Nandyan sila, sir, and they will be here again next week. So, we hope you will be too, sir. Okay, Alan. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mabuhay ang KPHI. Thank you very much, sir. Until next week. Okay. Alright, yan mga kababayan. Ang ating Consul General Julius D. Torres at ang kanyang balita galing sa ating konsulado ng Panlahat at ang kanyang his point of view and his side of the latest issues and the latest news that's coming from the Philippines. Ito po si Alan Alvarez at nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagkikinig dito po sa Alan Alvarez Experience, ang karanasan ni Alan. At kami, we're looking forward to a great 2013 for you, ladies and gentlemen. And we have a lot of surprises. One of the biggest surprises, of course, is our Arbitron rating. Our Arbitron rating of 1.2. You may think that that's small, but you know, that is a big score, mga kababayan, because we came from 0. And I think the top score is only about 3. So at 1.2, mga kababayan, we're on the right track. And I want to thank everybody involved here on KPHI Pinoy Power Radio. Of course, Ate Emmy, Tito John, the Anderson family, lahat po ng ating mga show producers and owners, sound engineers, managers, and syempre sa lahat ng ating mga kababayan na Pilipino. Hindi lang dito, pero sa buong mundo. Ito po si Alan Alvarez, nagpapasalamat at nagpapaalam galing sa karanasan ni Alan. Mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. 96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI, Pinoy Power Radio. Mapagtalkan, mapangnamnamaan, kalistuan ken nasubuken ti kaduan. Iti sangapulo ket nga tawen nga